Okay, bye Boracay, bye Fairways. Guys, last serie na natin to sa ating Boracay Escapade. At yan nga, kakagaling lang namin sa D-Mall at bumalik lang kami dito sa hotel para kuhanin ang aming mga gamit. At dito na rin kami susunduin ng MCD Travel and Tours. At yan nga si Kuya Ron, nag-aantay na sa amin. This was around mga 8 p.m. na kasi kailangan 8:30 nandun na kami sa Katiklan. Wala ba ba yun? Bye, Boracay! Oh. At yan nga, naku, nagsisente pa ang aking mga babies. Parang ayaw pa nilang umalis dito sa Boracay. Buti na lang, nakasakay na rin kami dito sa van bago bumuhos ang ulan. Naku naman, sabay na sabay talaga. Pero pasalamat pa rin kami dahil lahat ng gawa namin, medyo umulan ng paraw sailing, pero mas naka-add ng drama effect. At yan nga, nalulungkot na kami lahat at nagpapaalam sa Fairways and Blue Water. Thank you very much. Napakasarap naming stay. Paniguradong babalik kami dito. Bye, D-Mall. Naku, one last look. At ito ang mami nagsisenti na sana'y makabalik na ulit kami dito sa Boracay. At looking forward ulit siyang mag-ferry. O, diba? Nung una ayaw niyang mag-ferry. Sabi niya mag-play na lang daw kami ngayon. Nag-enjoy naman siya ng todo. At katulad nga na sinabi ko sa mga previous video, nung punta kami dito ay Starlight Ferry kami. Nung pabalik naman ay To-Go Ferry para ma-compare namin ang service at experience sa bawat barko. Okay, binaba na kami ng van namin. Dito na kami ngayon sa Boat terminal, guys. Ito yung maliliit na ferry na sinakyan din natin nung pumunta tayo dito. Parang pampasahero siya. And again, kasama lang sa 1,000 pesos na binayaran natin sa MCD Travel and Tours per head na yun, ha? At bumuhos na nga ang malakas na ulan. And take note, guys, tingnan nyo naman yung antayan namin dito, ha? Hindi totoong bubong yan, ha? Parang mga tolda lang. Tapos yung tubig, naku, dyan pupunta sa mga pasahero. Nung nakakaawa naman, tinatakloban na lang namin ng buhangin para hindi naman malunod yung mga paa namin. Parang extension to ng bilihan mismo ng ticket, which is yung parang may kubo doon. Walang masyadong space doon, kaya siguro nag-makeshift na lang sila ng antayan dito ng mga pasahero. At yan nga, nakasakay na kami sa loob ng ferry. This was around mga 9 p.m. na at 11 p.m. nga yung sailing namin. So, tamang-tama lang ang aming alis. Uy, huli ka. Ano? Pagod. Pagod yan sa gala. Sige, gala pa. Tulad ng trip natin nung papunta sa Katiklan ay napakadali lang to, wala pa tong 5 minutes at nandito na nga kami sa town mismo kung saan naman magta-tricycle pa rin tayo papunta naman sa Katiklan Jetty Port. Medyo maalon nga ang aming biyahe kasi naman ay umuulan pero pagdating naman namin dito sa may town ay hindi na. Dito nga kasama pa rin namin ang MCD Travel and Tours. Sinakay nila kami sa tricycle na magdadala naman sa amin sa Katiklan Jetty Port at doon na kami naghiwa-hiwala. Nagdalawang tricycle pa nga kami dito dahil parang maliliit na tricycle yung available. At hindi kami kasya, pati ang napakarami naming dala-dalahan. Akala nga namin ay kasama pa namin si Kuya Ron hanggang dun sa Katilang Jetty Port. Ay hindi pala, hanggang dito na lang pala sila. Bye Kuya Ron, maraming salamat sa pag-aalaga sa amin. Wala talaga kaming marereklamo sa MCD Travel and Tours Boracay. Sana lang sinamahan nila kami hanggang dun sa may terminal, no? So ayan, kung naghahanap kayo ng all-in package at walang stress, drop them a message sa kanilang Facebook. Wala pang 10 minutes, nandito na kami sa Katiklan Jetty Port, yung pinanggalingan natin no bagong dating tayo dito sa Katiklan. At bago kayo pagpatuloy ang aming experience dito ay tuturuan ko muna kayo kung paano kayo bubili ng ticket sa To-Go app at kung magkano nga namin nakuha yung mga ticket naman namin from Katiklan going to Batangas. So number 1, kailangan i-download nyo ang kanilang app. Hanapin nyo lang yung To-Go. Dalawa yung main services na makikita nyo agad. Ang kanilang first, Delivery Express, and second naman yung Travel. So dito tayo sa Travel. Ang sa amin, one way lang from Katiklan to Batangas, pero makikita nyo dito ang dami nilang ruta. So yan, itry nyo rin kung meron kayong province na gustong bisitahin, then this is a good option. Then from Katiklan, 3 naman yung pwede nyong puntahan, Batangas, Odiongan, or Rojas. Select the date of your travel at dito nga makikita nyo na ang iba't ibang accommodation na available. Click nyo lang yung select accommodation at makikita nyo na etong mga bed choices. So yan, ang pinakamura nila is 1,300. Yan yung super value class na equivalent sa economy ng Starlight Ferry. So, ang sunod dyan is tourist class na 1,700 per pax at per cubicle ay nagha-house ng 8 to 24 passengers. Next is cabin for 4 for 2,200 per head na equivalent nung cabin na avail natin sa Starlight Ferry. Meron din silang cabin for 6, same price, 2,200. Almost pareho siya nung sa Starlight Ferry. Ang kaibahan nga lang is parang bunk bed yung configuration ng bed dito. At lastly, ito yung in-avail namin ng stateroom for 3 and stateroom for 4. Per room ang booking dito at 6,276. So pag dinivide nyo sa tatlo, parang tig to 2,000 lang per head. O diba? Not bad. Tapos ito na yung parang pinaka first class nila. So try natin. Fill up nyo lang yung mga details nyo. Tapos sa pinaka last page,
package, yung payment. Same ng Starlight Ferries, merong libreng 50 kilogram luggage per passenger. At kasama na rin dito yung meals and linen, hindi katulad naman sa Starlight na nag-rent pa kami for 150. Huwag niyong kakalimutan i-print yung ticket nyo para hindi na kayo ma-hassle. Kasi kami ay may hindi kaaya-ayang karanasan dito sa To Go. Meron nga kaming below 2 years old at makikita nyo sa booking yung 500 na pamasahe nila, doon nyo daw babayaran sa terminal. Tingnan namin sa terminal doon sa may inspection kay Lady Guard, hinanapan na kami ng ticket ng bata at kailangan bumili pa daw kami ng ticket doon sa office mismo ng To Go, which lalakad pa kayo ng mga 5 to 10 minutes at nung naglakad ako, naku, umuulan. Kaya naman, Diyos ko, nagkasakit na talaga ako. Wala na ako nagawa. To Go Ferry, baka naman pwede nyo nang i-activate yung pagbili ng ticket ng 2 years old sa app nyo para hindi na kami mahirapan. And guys, take note, hindi ko na na-video yung itsura ng terminal pero grabe, ang sikip ng pinto, ang daming tao na nakapila para makapasok dito mismo sa loob. Walang kaayusan yung pila, isang lady guard lang ang nagche-check. So kung first time nyo magpunta dito at hindi nyo alam na magbabayad muna kayo ng terminal fee doon sa may labas pa ha, pipila na naman kayo ng panibago pagkatapos yung magubos ng oras doon sa original nyong pila. So guys, kung i-compare nyo yung experience namin sa Batangas Port versus dito sa Katiklan, ako po, Diyos ko, parang ayoko nang umulit magkatiklan Port. Parang pagbalik ay mag-aeroplano na lang ako. And dito guys, kung nakikita nyo, nako, mula doon sa pinag-aantayan namin ay napakalayo pa pala nung ferry. So maglalakad pa kayo dyan. Kung may mga senior citizen kayo, mag-request kayo ng wheelchair. Not sure kung meron silang wheelchair, sana meron. At hindi nyo pa natatanaw ang To Go Ferry ay ito na. Ang sasalubong sa inyo, isang mahabang pila dahil bakit? Manual ang checking ng mga gamit. Wala silang scanner. Oh my God! Ang tagal din namin ditong nakapila guys. Siguro nasa mga 15 to 20 minutes. Ang bagal kasing gumalaw ng pila. Pag medyo malapit na kayo, paghihiwalayin pa yung mga babae sa lalaki. Tapos ibababa nyo yung gamit sa gitna kasi ipapaamoy sa azo. Guys, 10 PM na to ha. Kaya pagod na ang mga kids at ang aming senior citizen. I mean, okay lang sana yung gantong process kung hindi ganyan kadami yung tao katulad nung nagpunta kami sa Kamaya Co sa Bataan. Sir, baba na yung bag, sir. Sundan na yung linya, oh. Tapos sinakuyang guard ako parang nagme-menopause, laging galit. Nakakasira ng vacation mood. Anyway, after mga 30 minutes, ayan, nakalampas na kami sa awa ng Diyos. Nagdadasal na lang ako na sana, Lord, maganda yung accommodation namin para naman hindi ako nagsisisi sa mga desisyon ko na mag-ferry pabalik ng Batangas. At itong mga oras na to guys, wala na talaga akong ka-power kasi nararamdaman ko na yung virus sa katawan ko na magkakasakit talaga ako. So tahimik na lang ako, hindi na ako nagreklamo. Tapos go with the flow na lang ako. Sige, sinusundan ka lang yung anak ko. Sige na, lakad ka lang dyan. Pero sige, let's compare. Sa exterior, compare nyo sa Starlight ay mas maganda itong To Go kasi ang laki. Pagpasok namin ay syempre mas malapad ang mga stairs. Mas mabango, mas malawak din itong check-in or receiving area nila. At makikita nyo may mga restaurant pa dyan sa tabi. May nag-assist agad sa amin. Si Dexter, thank you very much. Makikita nyo yung Horizon Cafe sa taas. At ibang-iba ang vibe dito sa loob kaysa naman doon sa pinanggalingan natin. Inasikaso agad kami ang bilis ng check-in process. Especially nakita nila meron kaming senior citizen at 2 kids. Welcome guys sa aming stateroom. So yan, tuwang-tuwa nga ang aking baby na nakakita na siya ng bunk bed dahil sa Starlight wala kaming bunk bed. At papunta doon sa aming isang room, madadaanan nyo naman ang tourist accommodation. Ito ang itsura niya, aircon. At may mga una na rin nakasama. Nga pala, nagkameron kami ng issue sa booking namin. Kaya naman from stateroom 44 na downgrade kami sa cabin 44. Nag-email pa kami sa customer service nila pero walang reply. Buti na lang naayos namin to sa may Batangas Port nung papunta kami sa Boracay. At yun nga daw, system malfunction kasi pumasok ang booking pero hindi na reserve. So ayan guys, welcome to cabin 44. Unlike sa una naming room na stateroom, wala tong queen bed, 4 na bunk bed lang ito. May parang mini living room yan na may TV, toilet at malamig na aircon. At yun nga nagkakagulo na ang mga kids. Excited na sila sa beds nila. Kaso mo, naku, pag check namin ng toilet hindi nagfa-flush. Kaya yan, mega tawag pa kami sa maintenance at naayos naman nila in like mga 10 minutes. Tapos ito nga si Dexter nag-explain sa amin ng difference ng stateroom at cabin at nagreklamo pa nga kami dahil nawalan kami ng stateroom. Pero ang sabi niya, the only difference naman daw ay may pagkain yung stateroom. And sa breakfast, parang magkaiba din daw yung restaurant. The rest are all the same. Pinopromote nga rin ni Dexter yung band nila at kailangan daw naming makita. So mamaya iikot din kami dito katulad na ginawa natin sa Starlight Ferry. Hindi pa tapos ang pagmamarites namin kay Dexter ay ayan, ako nakita namin na tumutulong yung aircon. So mega tawag na naman kami sa maintenance at pinapalinis ito. Baka kasi madula sa mga bata. Naku, delikado. Habang nangyayari ang lahat ng yan, nakawalang pakialam ang mga kids at sige lang sila ng paglalaro. Ay, ang sayang naman
tingnan guys. Pagbalik namin sa aming stateroom ay nako namang problema dahil ang liit ng daanan. Buti na lang malaki yung cabinet so doon namin nilagay lahat ng mga luggage na kasyang-kasya naman lahat. At ito nga si Dexter, itutour na tayo sa To Go Ferry, starting off with the restaurant. So dito daw kami pwedeng mag-avail ng aming dinner na kasama na sa ticket. So maya-maya lang ay kakain na kami dahil medyo gutom na rin kami at 11 o'clock na. Narinig nyo ba yun? O, diba ang galing ng mga singer ng banda. Ito naman guys, yung economy bunk bed yung dinaanan namin. Katabing-katabi lang siya nung parang bars. Ang concern agad ng mami ay kung paano daw sila makakatulog kung may nagbabanda dito. Pero guys, hindi naman 24 hours tong banda. Natigil din sila parang mga 12 midnight. Oo, pwede ninyong pamamisan, pwede rin ninyong higitan utang na Ay, magkakaroon sa inyo lahat. Nagpakaawa. Nagpapasira tayo. Welcome sa mga bago nating dating. Yes. Dahil Hello dyan, po. Dapat kami nga pagpag-partner. Ay, Ay, sa mula naman di Yan, tapag-partner. kasi para dumami ba, dapat kami napag... Ay! Dagdag mo pin... Ay, Ang mali ba? bawal niya. Mali ba? Amoy ma'am. Ay, amoy bagoong. Isda. Ay, dadami daw mga pinagpagdaan. Yes. Sir, amoy mo, sir. Ang bastos mo. Naku, hindi yata wholesome ang banda kaya naman umalis na kami dahil marami kaming kids na kasama. Malapit na rin umalis ang barko, nag-announce na sila kaya naman ang gagawin namin ay kakain muna kami bago naman kami makapagpahinga ng dire-diretso. So again, yung restaurant, pag kinompare nyo sa Starlight Ferry, parang 1/4 lang yung Starlight Ferry dahil napakalaki dito guys. Kahit siguro malaking group kayo ng 20s or 30s ay kasyang-kasya kayo dito. Ito yung mga available food. Take note, hindi ito kasama sa pamasahe nyo dahil yung breakfast ang included doon. Kaya bibili pa rin kayo ng inyong dinner kung gutom kayo. Nagre-range ng mga 130 to 150 pesos yung isang order. At yan nga, mag-11:30 na to ng gabi kaya nagwawala na si Chucky dahil sleeping time na. So yan guys, kailangan i-consider nyo yung timing lalo na pag may mga kids kayo nakasama. Baka mapagod sila. Tingin ko with regards to timing, mas okay yung sa Starlight Ferry kasi mga 7 PM ang alis nila. Kaya may lakas pa kayong mag-iikot, 'di ba? Pero dito sa To Go Ferry, naku, parang pagod na kami. Almost 12 midnight na nga kami natapos kumain. Kita nyo guys, kung gaano kaalon ang aming journey dito sa To Go kasi nga palibasa umuulan. Ayan, ako bagyan na makapaglakad ang magwawa pabalik sa aming stateroom. Ay! Kaya pag mahiluhin kayo, naku, magbaon kayo ng Bonamine. Pagkakain namin, ako naligo lang ako at uminom na ako ng gamot dahil ang sama na talaga ng pakiramdam ko niyan guys. Pero yan na, i-video ko pa itong TV nila. Pwede kayong mag-connect ng Netflix at manood kung talagang hindi pa kayo pagod sa inyong bakasyon sa Boracay. Nagising ako ng 4 AM para umihi. Sinilip ko ang aking baby sa kanyang bunk bed. Ayan po siya, tulog na tulog. At sinilip ko rin si Wawa dito sa ilalim. May makikita nyo rin ang lakas pa ng hilik niya. So guys, kung nag-worry kayo sa comfort ng mga beds dito, mga pillows, huwag kayong mag-alala. Para kayong natutulog sa 5-star hotel. Pero again, pag kinumpare nyo sa Starlight Ferry, 1.4 to go dito. Ang sarap din ng queen bed namin dito guys. Tapos hindi kayo titipirin sa pillows. Ang dami naming unan. At 7 AM, nako, ginising na kami dahil magbe-breakfast na daw kami. Pero guys, talagang mataas na ang lagnat ko dito. So hindi na ako nakasama sa breakfast at sila na lang ang pinapunta ko doon sa cafe. Ewan ko ba naman dito kay tate kung bakit ang aga-agang manggising. 11 o'clock pa naman ng umaga ang daong ng aming barko. Sarap pa naman matulog dito sa To Go, right baby? Kaya niya pala kami ginigising kasi yung breakfast pala is hanggang 9 o'clock lang ng umaga at nakabento pala yon na ibibigay sa inyo. Yung coffee naman daw pwede kayong mag-refill at yung bento naman daw may 2 ulam, may rice at sunny side up. Ito nga si mother ko at dinadaldal ang kanyang experience nakapag-breakfast na pala sila doon sa restaurant. Ang galing! At nagre-review na rin siya ng kanyang tulugan dahil ang sarap daw at himbing ng kanyang tulog. O diba? Very good to go. Sabi nga ni Dexter kanina, kapag sa cabin kayo at sa stateroom, dito kayo magbe-breakfast sa Horizon Cafe. So ito yung itsura niya. Ang ganda ng view nyo dun sa labas. Makikita nyo yung buong dagat. Pwede din kayong lumabas dun sa may balcony ha para magpa-araw at makalanghap ng sariwang hangin mula sa dagat. 10:30 AM, nag-announce na ang aming barko na nakadaong na daw kami at yan, last look sa aming toilet. Naku, na-video ko nga pala to dahil hindi ako natuwa sa kalinisan. So yan, comparing naman cleanliness, talaga namang mas 100%
100% flawless ang Starlight Ferry, pati mas mga bago yung gamit nila compare dito sa Tugo. At exactly 11 a.m., lumabas na kami nga sa aming beautiful stateroom at ready na for disembarkation. Take note guys, 11 hours ang total sailing ng Tugo. Umalis kami ng 11:30 at dumaong naman kami dito sa Batangas ng 10:30 in the morning. Hanggang sa paglabas nyo ng barko ay naka-assist ang mga staff ng Tugo. So at yan nga si Dexter. Thank you very much Dexter sa pag-aalaga sa amin. Hindi na kita na-chika kasi ang sama ng pakiramdam ko. Sana magkita tayo ulit. At yan nga, paglabas nyo ng barko, welcome to Batangas City! Oh, sasabihin nyo na naman, lipasiting sinabi ko ha. Yes, we're back dito sa napakagandang modern Batangas Port. Grabe guys, parang na-miss ko tong Batangas Port nung nakarating ako dun sa Katiklan Port. Sana naman maging kasing ganda nito ang Katiklan Port. Kasi guys, ang daming foreigners na pumupunta dun ha. Tapos ganun ang may experience nila. Since world class ang Boracay, dapat world class din ang mga port doon, diba? At yan nga guys, sana marami kayong natutunan. Nanalo lang sa 1 point sa amin ang Starlight Ferry. Pero syempre, depende pa rin yan sa mga preference at priorities nyo kung ano yung mas mahalaga sa inyo. Nag-lunch lang kami dito sa aming paboritong Wendy's at umuwi na rin kami sa Tanawan, Batangas. Nakarating kami exactly at 12:30 p.m. Nagpahinga na lang kami the whole day. Well, thank you very much for watching all the series of our Boracay trip. Sana may natutunan kayo at sana na i-share namin mabuti lahat ng aming experience. Thank you everyone for watching. Bye-bye!